Kasawsawan lumalabas ayon sa ating napag-alaman kay Ate Marlene at kay Ate Yoli. Si Ate Marlene, kayo ay 6 na taon. Tapos sila 3. Saan po ninyo nakilala at anong taon ninyo nakilala itong si Mang Eddie na ito, Kasi Ate ganito Yoli? po yun, nagtitinda po ako ng gabi sa Kiko. Lagi siyang bumibili sa akin ng gabi. Tapos ngayon, nagkwento po siya sa unang asawa niya na hiwalay na raw po sila dahil nanlalaki rin po yung una niyang asawa. So hanggang ngayon, nagsasama pa rin po kayo? Medyo nawala na po ako ng gana Kasi nabalitaan ko nga po na, meron sa akin galit na galit daw. So nabalitaan po ninyo na may babae, si Mang Eddie? Opo, may babae. Oh, so bakit parang kayo na ang umaayaw sa kanya? Parang ganon. Parang pakiramdam ko sa sarili ko mahilig sa babae Parang uragon. Kilala niyo po ba si Marlene? Hindi ko po siya kilala So saan po umuwi ngayon si Eddie? Hindi. Nung nabalitaan ko po na mayroon po siyang kinakasamang dati, parang pinaalis ko na po siya sa bahay ko. Okay. At mukhang agree ang mga babae dito. Doktora, merong iba, pag nalaman nilang may iba yung kanilang karelasyon, whether yung babae nalaman niyang may ibang lalaki, o yung lalaki nalaman niya merong ibang babae, merong iba nakakayanan na okay lang. Merong iba parang di na paglalaban. Unang-una dun sa mga taong sabihin na natin handang lumaban. Siguro nandun kasi yung factor na masyado na ang naimbes na emosyon. So, mangyayari dyan talagang mahal na. So, napakahirap para sa kanila na humiwalay. Pero kung ang kaso, sabihin na natin wala talagang commitment, wala namang kayong anak, at nakikita mo na lumalayo na sa iyo, bakit kailangan siksikan mo pa ang sarili mo doon? So, dapat lang pag-isipan mo na meron kang sariling buhay at ayusin mo yun na humiwalay ka na dito sa lalaking ito. Alam naman natin, Doktora, na dito sa Bicol, masarap ang mga maaanghang na pagkain dito. Kagaya ng Bicol Express, natikman ko ang anghang pero ang sarap. Pero sabi nila, kapag ang lalaki ba ay mahilig sa sili, sa pagkain ng sili, mainit din ba ang katawan? Ano ba? Paano ba? Uragon daw. Ano ba yung uragon? Madalas kong naririnig. Magaling. Magaling gumiling ng sili? Magaling magmahal. O, yan. Karaniwan, Chang, lahat ng kahit ibang mga bansa na merong mga kumakain ng sili, maanghang. Alam ko maganda yun sa metabolism, di ba? Bukod sa metabolism, chances are, sabihin na natin, it spices your hormones para talagang ma-stimulate at ma-motivate ka na maging maganda ang aktibidades pagdating sa performance ng isang kalalakihan. But it doesn't necessarily mean na kailangan yung performance na yan ay gagawin mo sa kung kani-kanino. Siguro dapat mong isipin na kung gusto mong magandang performance sa iyong asawa or sa kinakasama mo na talagang gusto mong tuluyan. Salamat, Dr. Camille. So parang, totoo ba yun, mga misis? Sinabi ni Doktora na medyo mainit? Ha? Si ate napapailing, di ba? Naku, narinig natin, Hans, ang boses ng dalawang babae. Abay, wala naman silang naging kasalanan, kundi umibig lang sa mainit na si Mang Eddie. Oo nga, Chang. At ang napansin ko, parang itong Mang Eddie, nang lamig, nung ma-realize niya na yung una, nagkasakit, tapos itong pangalawa ay hindi magkakaanak. So parang naghahanap siya ng dahilan para makahanap ng iba, hindi kaya? So nakanino ang simpatsya nyo? Doon ba sa una na iniwan? Or doon sa ikalawa na parang iniwan din? Abay, magboto hands tayo mga kapatid dito sa Kagsawa. Itaas ang mga placards, pula ba o puti? Go! Nako. Medyo mas marami ako nakikitang puti, Chang, kasi siguro ang dahilan nga nila, abay siyang nauna. So parang mas dapat na siyang sinusuportahan. Pero may mga nakikita rin naman akong pula na parang sinasabing siya nga man ay parang nang agaw dun sa una. Abay, dapat din naman natin siya nga intindihin dahil nagmahal din nga lang naman siya. Yan ang ating boto hearts. Kapit na mga kasawsawan dahil kung may Marilyn, may Yoli pa, ano naman kaya ang papel niya
sa buhay ni Eddie? Alamin nga natin mismo mula kay Bing Canadin. Pasok! Ate Bing, upo lang po tayo ng maayos. Sige po. Ano po kayo sa buhay ni Eddie? Ano po, bali, boyfriend ko po, ganun. Kasi Pag unang tingin kay Kuya Eddie, ano pong makikita niyo sa mukha niya na makapagsasabing, oo, siya nga si Eddie? Mata po ba? Ilong? Bibig? yung mukha niya po Gwapo payat. po ba? Hindi naman po O bakit pala nagsasabing gwapo si Kuya Eddie kanina pa? So lumalabas kayo po ang... Ilang taon na po kayo nagsasama ni Mang Eddie? 1 year na po. 1 year na. So paano po nangyaring kay Marlene, tapos kay Ate Yoli, tapos itong si Ate Bing? Paano kaya ito nagagawa lahat ni Mang Eddie? Abay, mukhang hindi ko na alam kung paano niya napapagsabay-sabay ito. Pero yan ang alamin natin sa pagbabalik po ng... Ay, hindi ako papatulan si Ide. Ang payat-payat kasing payat ko rin. So, ang sinasabi po ninyo, kayo lang ang tumanggi kay Eddie. Oo, kahit tigang ako, hindi ko talaga papatulan yon. Facebook sausawa na mga kapatid. Girlie Ramos. Siyang Ami, good day po. I'm a housewife dito sa Hong Kong. At I really miss watching TV programs back there sa Philippines. Hanep ka talaga sa punchlines, such as, nakadrugs ka ba o nakainom ka? Hehehe. Pag alis ng mga kids ko for school, F to F na ang kasama ko sa almusal. Mas sumasarap ang bawat subo ko at mas inspirado ako sa mga natututunan sa trio Tagapayo. Kompleto sa Ricados talaga ang team up nyo with a dash of Hans Mortel. Carry on and more power. God bless. Talikuran